Ang kwento ay nagsisimula sa kaharian ng Versailles na isang bansa kung saan karamihan ng mga tao ay manamanggagamot. Sa bansang ito, ang manamanggagamot ay nakahati sa tatlong ranggo. Ikatlong rate kung sila ay nakakapagpagaling lamang ng minor na mga sugat. Ikalawang rate kung sila ay nakakapagpagaling na lubusan sa apektadong tao. At unang rate kung sapat ang kanilang kapangyarihan upang mapabuti ang mundo. Mahalaga ang mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito kaya ang pamunahing akademya ay may tanging trabaho lamang na magturo ng sopistikadong mahika ng pagpapagaling, tumulong sa mga estudyante na makakuha ng kanilang mga lisensya upang masisimulan nila ang kanilang paglalakbay bilang opisyal ng mga manggagamot. Gayunpaman sa mga sulok ng kahariang ito ay may mga nayon at mga slum kung saan hindi pa ipinakilala ang ganitong formal na edukasyon na ibig sabihin, ang mga tao roon ay walang lisensya para sa pag-practice ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayon ito nakatira ang ating bida na si Zenos at ang kanyang kapatid na elf na si Lily na parehong nakikipaglaban para mabuhay sa kanilang hindi magiliw na buhay habang naninirahan sa isang sira-sirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at bagamat wala siyang lisensya para sa practice ng pagpapagaling. Hindi ito naging hadlang upang hindi niya matulungan ang mga tao sa kanyang bayan na hindi kayang magbayan sa opisyal na mga manggagamot. Nagsisimula ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay. At pagkatapos ay lumalabas siya para sa isang bahay bisita at iniwan si Lily na mag-isa sa sira-sirang barong-barong kung saan sabik siyang naghahanda sa pagluluto ng hapunan para sa kanyang kapatid. Ilang segundo lamang matapos umalis si Zenos at isang espiritu na nagngangalang Carmela ang biglaang dumalaw kay Lily. Nais matikman ang kanyang luto at ipinahayag din na siya ay kanilang kasama sa bahay at nais lamang batiin siya na magandang umaga bago bumalik sa kanyang kwarto. Sa sandaling umalis si Carmela, isa pang batang babae na nagngangalang Zaphia ang pumasok. Tinatawag si Zenos at kasunod ni Linga na nais din nagamutin siya ni Zenos base sa kanilang pag-ugali. Mukhang parehong may pantingin sina Linga at Carmela kay Zenos at huwag nating kalimutan ang nakababatang kapatid na si Lily na nagsumpa na balang araw ay magiging asawa niya. Gayunpaman habang nakaupo sina Linga at Carmela ay biglang sumubod sa pinto ang isa pang babae na nagngangalang Lou. Inaangkin na dumating din siya para sa ilang pang-araw-araw na aliwan. Hindi pa man nagsisimula ang kwento ay mayroon ng harem si Kuya at habang sabik na nakaupo ang mga babae, patuloy na mahinahon na nagluluto si Lily para kay Zenos at tinanong ang mga babae kung balak pa nila makikisalo sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo ay natuwa si Lily at sinabing inaasahan niyang magbahagi ng pagkain sa grupo. Naalala ni Lily na kailangan niyang isampay ang labada at lumabas siya at sinabihan ang mga babae na bantayan ang palayok. Subalit sa halip na magbantay ay kumain ang mga babae ng lahat ng nasa loob nito. Samantala si Lily ay lumabas para magpahinga habang nagsasampay ng mga damit at nakatulog habang iniisip si Zenos. Sa loob ay pinag-uusapan ng tatlong babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zenos at nagplano silang magluto ng kaparehong pagkain bago siya bumalik. Gayunpaman ay nagising si Lily at may banta sa tono at hiniling niya ipaliwanag nila kung bakit magulo ang kusina. Nagtangka ang tatlong babae na magpalusot at sinasabing masyadong komplikado ito para ipaliwanag. Ngunit naaninag ni Lily ang kanilang mga kasinungalingan. Binigyan niya sila ng isang huling pagkakataon na sabihin ang katotohanan o harapin ang mga kahihinatnan. Si Zaphia ang hunang bumigay sa ilalim ng presyon na kinain niya ang nilaga dahil mabango ito. Hinangkin naman ni Linga na kumilos mag-isa ang kanyang mga kamay at bibig. Habang si Loa na mas diretso ay walang hinalok na palusot at basta na lamang pinuri ang pagluluto ni Lily. Habang nagninit-ngit sa galit si Lily at nagtataka ang tatlong babae kung paano sila makakalabas sa sitwasyong ito. Habang nagtuturuan ang mga babae at naging tungkol naman kay Zenos ang kanilang pag-uusap at nagsimula silang mangarap tungkol sa mga bagay na ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya. Binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo sa kanyang buntot at nais niyang himasin ito ni Zenos dahil madalas daw niya itong gawin. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Lua na nagtalo na hindi kailanman magpasaya si Zenos kanino man maliban sa isang six-pack na bedma makatulan niya. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ang mas gusto ni Zenos, si Zaphia na tanging rasyonal at bahagyang baliw na beast girl ay pinatatahimik sila na sinakayunan ni Lily. Inihisip ni Lily na magagalit si Zenos kung makikita niyang nag-aaway sila. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkasundo sila lahat dahil tunay niyang nais na magkakasama sila sa hapunan. Naintindihan ng tatlong beast girls ang damdamin ni Lily at doon ay humingi sila ng paumanhin sa kanya at nangakong tutulong sa paghahanda ng hapunan. Ngunit wala nang sangkap si Lily para magluto ng isa pang batch at sa puntong iyon, bumababa si Carmela at nang malaman na kinain ng tatlong baliw ang lahat ay nagbanta siyang kukunin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Napagpasyahan ni Lily na patawarin sila sa kondisyon na dalhin nila sa kanya ang mga sangkap. Masayang pumayag ang mga babae at nagmamadaling umalis upang takasan ang galit ng taong nadagalit. Pagkaalis nila ay umupo si Carmela kasama si Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong madali sa mga ito dahil magdudulot lang sila ng gulo. Subalit iginihit pa rin ni Lily na makisama sa lahat at kasama na si Carmela na umaasa siyang maghahanda siya ng hapunan bago bumalik si Zenos. Samantala pauwi na si Zenos nang mapansin niya ang isang beast girl na nakakapit sa kanyang tiyan dahil sa sakit. Hinayla siya ng isang mataas na noble sa buhok at sinemunan dahil sa pagtakas mula sa kanyang bahay na inihayag na siya ay kanyang alipin.
Dinala niya ito pabalik sa sementeryo at ipinahayag ang kanyang pagkakasuklam sa isang demyuman katulad niya. Sinabing ang isang marumi katulad niya ay nararapat lamang ilibing sa isang hamak na libingan. Sinaftan niya ito laban sa isang libingan nang biglang may madilim na aura na umangat mula rito at pumasok sa kanya nang hindi niya namamalayan na patuloy siya sa pagsipa dito. Habang kumikilos ng walang kontrol ay umatake si Teal sa Noble gamit ang kanyang mga kuko, ganap na walang kapangyarihan laban sa kanya at wala nang nagawa ang lalaki kundi tumakas sa kabaligtarang direksyon matapos siya na masugatan. Sa pagtakas ay nakatagpo niya si Zenos sa daan. Hindi alam kung sino ito at sinabi ng Noble kay Zenos na nabaliw ang kanyang alipin at tinatake siya. Nagmamakawa siyang tulunan siya ni Zenos at hindi nagtagal ay dumating si Teal upang tapusin ang trabaho. Sa pagmamasid na mabuti ay napansin ni Zenos ang malakas na puwersa ng madilim na enerhiya mula sa katawan ni Teal at agad na ninais malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Sa pagtatanong ay hinamin ng Noble na sila ay nagtatrabaho lamang sa pagsasaka at pagkatapos nito, hinikayat niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya na babayaran niya si Zenos kung maalis niya si Teal. Sa sandaling ito habang malapit na bumatake si Teal ay dinala ni Zenos ang lalaki palayo. Nagsalita ang amo ni Teal at kinibubutos kay Zenos na parusahan siya ngunit hindi ito nais gawin ni Zenos. Hikinagalit ito ng mayamang lalaki na naniniwala ang kawalang aksyon ni Zenos ay maaaring humantong sa kamatayan ng isang aristokrat. Hindi niya pinansin ang buhay ni Teal at sinasabing siya ay basta isang alipin na maaaring niyang palitan anumang oras at nang marinig ito, tiniyak ni Zenos sa duwag na lalaki na pantay-pantay niyang pinahahalagahan ang bawat buhay. Hikinagalit ito ng amo na nais malaman kung sino nga ba talaga si Zenos. Sa tugon ay buong kumpiyansa inihayag ni Zenos na siya ay isang manggadamot. Bago halos tamaan ng malaking bato na ibinato ni Teal at biglang pinalakas ni Zenos ang kanyang kamay at pinagpira-piraso ang malaking bato, hikinagulat ito ng amo ni Teal hanggang sa buto. Gayunpaman ay patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis subukang umatake ni Teal kay Zenos, ngunit nahulaan ni Zenos ang bawat kilos niya at itinulak siya sa pader nang hindi siya hinahawakan. Dahil dito ay gumuho ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Teal. Swerte pa rin siya at nakaligtas siya sa pangyayari at ilang sandali pagkatapos ay nagkamalay si Teal at sinubukan na bumangon. Nang makita ni Zenos ang masaklap niyang kalagayan ay dali-dali siyang tumulong dito, kaso napagtanto niyang sinapian siya ng demonyo. Hinayaan niyang kadatin siya nito at ginamit ang pagkakataon upang padalingin siya sa lahat ng kanyang mga sugat at sa pagsapi ng demonyo na naging dahilan upang mawalan siya ng malay at iniwan si Zenos na nagtataka kung anong uri ng pagsasaka ang ginagawa niya upang masapian ng demonyo. Hindi nagtagal ay pinagyaban niya na nagapi niya ang demonyo at habang nangyayari ang lahat ng ito, nanunood sa shock ang amo ni Teal ay lubos na kumbinsido na si Zenos na ay isang tunay na mangdadamot. Dahil dito ay nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit binanggit ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at hinimok siyang bumalik kinabukasan. Gayunpaman ay nagpahayag ang amo ni Teal na aalis na siya bago pa dumating ang kinabukasan at inibutos kay Zenos na pagalingin siya kaagad. Pero iginiit ni Zenos na mangyayari lamang ito kung magbabayan siya ng dagdag. Sa pagmamadali ay hinagis ng amo ang isang bag ng mga barya sa kanya na umaasan ito ay higit pa sa sapat. Ngunit sinabi ni Zenos na hindi ito sapat. Nang marinig ito ay nagalit ang amo ni Teal na lalo na't ang presyo na inalok niya ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa man makapagsalita ulit ang amo ay binanggit sa kanya ni Zenos na hindi siya isang lisensyado na manggagamot kundi isang underground healer. Nang marinig ito ay nagtaka ang amo ni Teal kung mayroon nga bang manggagamot sa underground. Hindi nagtagal ay hiniling niya na isama si Teal bilang bahagi ng bayad at nang walang pag-alinlangan. Umayag siya at hiniling kay Zenos na pagalingin siya agad. Ibinigay sa kanya ang mga dokumento para sa pagmamay-ari kay Teal. Pagkatapos ay nagkamalay si Teal at nagulat na makita si Zenos sa tabi niya. Tinanong niya kung sino ito at ipinakilala ni Zenos ang kanyang sarili at sinabi rin niya kay Teal na binili niya siya at inihayag naman ni Teal ang kanyang pangalan sa kanya. Bilang unang utos niya sa kanya bilang bagong amo at inutusan niya si Teal na magsuot ng kanyang damit pagsilang. Naikinagulat ang husto ni Teal dahil hindi niya maaaring suwian ang kanyang amo at napilitan siyang sundin ito. Matapos niyang gawin ito ay sinuri ni Zenos ang kanyang katawan at natuklasan na may problema siya sa gallstone sa kanyang katawan. Agad niya itong dinadamot at dinurog ang bato sa likabok at ang paraan ng kanyang paggawa nito ay labis na ikinamangha ni Teal, lalo na dahil nagawa niya ang mahika ng walang anumang tiyan o komplikadong pamamaraan. Bagaman patuloy na pinag-uusapan ito ni Teal at doon ay nagtataka si Zenos kung bakit labis siyang natutuwa sa isang bagay na para sa kanya ay pangkaraniwan lang. Nagpasalamat siya kay Zenos sa pagpapagaling sa kanya at nagtanong kung paano siya makabawi. Nang hindi nagaksaya ng oras at doon ay binanggit ni Zenos na mayroon siyang ipapagawa sa kanya. Sa una ay inakala ni Teal na nais ni Zenos na bumuo ng ilang bala kasama siya. Ngunit ipinakita lamang niya ang pahina ng isang libro at hiniling na tulungan siya ni Teal na hanapin kung ano ang nasa loob nito. Pagkaraan ng maikling panahon ay nakakita si Teal ng ilang dahon na kiniabot ang mga ito sa kanya at nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa at pinasalamatan niya si Teal dito at tinalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit. Inunit pa niya ang mga papel ng pagkalipin ni Teal at sinasabing nabayaran na niya ang pagligtas sa kanya.
Bagamat masaya si Till sa pagiging malayang babae at wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya ngayon, gayunpaman ay determinado siyang alamin ito at umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zenos kapag nalaman na niya. Nang marinig ito ay walang problema si Zenos dito at hiniling din niya na bumisita si Till sa kanya kung siya ay masaktan para magamot niya ng libre. Kinagabihan ay bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila masaya-masaya sa kanyang pagdating. Ilan sa kanila ay kakabili lamang ng ilang prutas at isda. Napansin pa ng isa sa kanila na tila nakakilala siya ng bagong babae subalit hindi ito pinansin ni Zenos at bago maganda ng hapunan, nagalok ang isa sa mga babae na gumawa ng itim na tsa para sa kanilang lahat at mukhang masaya si Zenos tungkol dito.